Ang dilim guys, kaya niyon ko yung flashlight ng phone. So, napatulog ko si baby. Anong oras na ngayon? Umulan kasi kaya madilim. 1:20 p.m. So, yung tulog na siya. Kailangan ko nang pakainin yung tatay ko. So, kailangan kong kumuha ng pagkain niya. Kasi hindi pa siya nananghalian. Hindi pa siya kumakain. Ayan, pagbilhin. Kasi hindi pa siya kumakain guys. So, kaninang umaga galing ako sa school. And pag uwi ko kanina, kailangan kong magluto ng pagkain niya. Hindi kasi umuwi yung anak ko at saka yung isang kapatid ko. Yung kapatid ko kasi exam nila today, kaya hindi sila umuwi. Ewan ko kung saan sila kumain. Kailangan ko siyang kuha na ng rice. Konti lang. Hindi pa siya nanananghalian. Ayan yung ulam niya. Adobong sitaw. Niluto ko kaninang umuwi ako. Hindi ko lang binidyo kasi magulo si baby. Hindi ko lang binidyo kasi magulo yung anak ko. Ayan. Muna siyang ayusin guys. Hilahin ko muna siya para tumaas. Baba ko muna yung kama niya. Kailangan ayusin para makakain siya ng gusto. Ayan. Ayan, mabigat siya eh. Ayan, naayos ko na. So, kailangan kong itaas para matubuan ko siya. Hirap guys, pero kailangan lang talaga ng ng pagtitiis. Kasi mahirap mag-alaga ng ganito. Minsan nahihirapan na kami, pero laban lang. Wala tayong magagawa. Nandyan na eh. Ang payat na niya, and I hope kung ano man yung plano ni Lord para sa kanya ay matutupad at His will be done. Yun ang lagi kong pinapanalangin sa kanya. Ayan, kailangan ko ulit siyang gupitan. Mahaba na yung buhok niya. Lagi niyang sinasabi na. And salamat kay Lord kasi Friday ngayon. So matapos na naman ang isang week and we survived. Lagi akong nag-pray kay God na sana araw-araw bigyan niya kami ng lakas at araw-araw kong pinipray na sana hindi kami magkasakit para maalagaan namin siya ng husto. And I know na meron pa siyang hindi na fulfill sa lupa. Kaya nandyan pa siya kahit kanyan na. Alam ko na may plano si Lord para sa kanya. At lagi kong pinag-pray na kung ano man yung mga hindi pa fulfill dito sa lupa ay si Lord na ang mag-fulfill. Or kami na lang ang mag-fulfill. Pero laging pinaka sa mga prayers ko ay yung sana kung ano man yung mga naging kasalanan niya sa ibabaw ng lupa ay sana mapatawad ni God, sana mapatawad ng Panginoon. And lagi kong sinasabi sa kanya na sana Daddy, lagi kang mag-pray, lagi kang manalangin
tanuan yaman dagiti haan mo pay nga naaramid iti daytoy nga daga, dagiti nagbasbasulam, dagiti nararamid mo nga madi iti pada mga tao ken kanyami ket mapakawan na kani Apo. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. And lagi ko ding sinasabi sa sarili ko na kaya ko to, kaya namin to. Pero ngayon parang nahihirapan siyang lumunok. Lalo na kapag matigas yung kanin, nahihirapan siyang lumunok. Pero sana kasi halos 4 years na siya. 4 years na siya ata nung July July 7. Last month, 4 years na siyang ganyan. Kasi nung na-discuss siya for July 7 yun. 2003 ay 2021 ata. Hindi ko ma-remember. Oo, 2021 yun. July 7. Kaya 4 years na siya nung July 7. And kahit pa paano nakaka-survive naman kami. Kasi may mga tao na nagbibigay ng diaper. May mga tao na nagsesend ng GCash para pambili ko ng mga kailangan niya, katulad ng catheter niya. Kailangan kong bumili ng catheter kasi weekly kong pinapalitan yung catheter niya para iwas infection. And halos weekly din kailangang may bago na pampalit. So alam ko na nahihirapan man kami physically sa kanya kasi pahirapan pagpaliguan siya, kailangan siyang buhatin. Nahihirapan ako kasi mabigat, kaya minsan nagpapatulong ako sa anak ko. Nahihirapan kami, lalo na kapag wala yung anak kong magbuhot sa kanya kasi mabigat talaga siya. So pag-aalaga ng isang bedridden ay kailangan ng tibay ng loob, lakas at pananalig sa Diyos ano man ang mangyari. Alam ko na may mga hindi pa siya na fulfill, kaya nandyan pa rin siya. And may plano siguro ang Diyos kaya tumatagal siya. And siya lang ang nakakaalam kung ano man ang mga plano niya. 'Di ba? Kaya minsan sa buhay natin kailangan lang, hindi natin alam kung ano yung magiging bukas, 'di ba? Kaya dapat araw-araw gumawa tayo ng kabutihan para naman pagdating ng araw na ganyan na tayo ay gawa tayo ng kabutihan, lalo na sa ating pamilya, para pagdating ng araw na magiging ganyan na tayo, may mga mag-aalaga sa atin. Hindi ko naman sinasabi na he's a great. Marami siyang pagkakamali, pagkukulang at mga kasalanan sa amin. Pero wala na yung lahat ng yan, nakalimutan na namin. Mahalaga ay naalagaan namin siya para maiparamdam kung gaano siya kaimportante at kung gaano namin siya kamahal. Yun. So ano man ang pagsubok sa buhay, kailangan nating malampasan at malabanan. Ano man ang magiging kapalaran natin, kailangan nating maging strong everyday. Alagaan ang pamilya, ang asawa, mga anak. 'Di ba? So ayan, patapos na siyang kumain.
And kailangan ko siyang painumin ng tubig. So, sana subscribe kayo sa YouTube channel ko, guys, para naman ma-monetize at makatulong kayo sa tatay ko. Maraming salamat, guys. Thank you so much for watching. Tapos na siyang kumain. Hanggang sa muli na aking pag-upload, guys. Thank you so much. Maraming salamat, guys. Subscribe na.